Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Now, yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Ecclesiastes or Mangangaral, chapter 12, verse 13. Ang sabi po dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ang mensahe po mga kapatid na ating pag-uusapan, ang tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos. So paano po magkaroon ng tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos? Mayroon po tayong tatlong katotohanan na dapat nating maunawaan. Ang una, ang tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos ay tunay na may takot sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng tama at tunay na paglilingkod kung wala tayong takot sa Diyos. Kaya dapat may takot sa Diyos. At sinasabi sa verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Matakot sa Diyos. So mga kapatid, ang pagkatakot sa Diyos ay mayroong tatlong kahulugan na dapat maunawaan. Ang una po, pagkatakot dahil sa kanyang kadakilaan o pagiging powerful. Pangalawa na dapat nating maunawaan tungkol sa pagkatakot sa Diyos, yung pagkatakot dahil sa kanyang hatol at parusa. Number 3, pagkatakot na nangangahulugan ng paggalang. So, ibig sabihin, ito po ay paggalang. Ibig sabihin nito, napakataas ng ating paggalang o respeto sa Diyos. Kaya nga, mayroon tayong mga mababasa sa Bible na pag-bow down sa Kanya, pagluhod sa Kanya, at may mga word of honor sa ating mga pangako at sinasabi sa Kanya. Kaya mga kapatid, yun po ay pagpapakita ng respeto. Dahil sa kanyang kabanalan, pagiging perpekto, wala tayong maipagmalaki, kundi gagalangin ko ang kanyang bawal, ang kanyang utos, gagalangin ko ang kanyang mga plano, mga layunin at kalooban para sa akin. Gagalangin ko rin ang kanyang calling. Ang magagawa natin mga kapatid ay yung maggalang, magrespeto, magbow down, lumuhod, magpakumbaba sa Diyos. Tanda ng paggalang yan mga kapatid. Kung ginagalang natin yung ating mga boss, ang ating mga leader sa iglesia, yung bawat may pamilya, ginagalang natin, ang ating mga visitors, ang bawat sikat, ang mga mayayaman, ginagalang natin, ang presidente, ginagalang natin, kahit sino ay ginagalang natin. Mas higit pa dapat o higitan pa dapat natin ang paggalang natin sa Diyos. Kasi mga kapatid, yan po ay Diyos natin, Creator yan. Kung wala siya, wala tayo. Kaya mga kapatid, napakahalaga na ipakita natin ang paggalang. Ang tatlong paraan ng pagkatakot sa Diyos, pag ito ay nakikita sa atin, siguradong magkakaroon tayo ng tamang paglilingkod at pamumuhay. Sure po yan mga kapatid. Hindi tayo gagawa ng kung ano-ano dahil tayo po ay mayroong takot sa ating Diyos. So, paano magkaroon ng tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos? Una, ang tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos ay tunay na may takot sa Diyos. Number 2, ang tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos ay tunay na sumusunod. Paano ka naman masasabing may tama kang paglilingkod kung hindi naman talaga sumusunod? Di ba? So, dito po, sabi sa verse 13, and keep His commandments. Ibig sabihin, sa tekstong ito, ang sabi dyan, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God, and keep His commandments. So, tama kaya ang isisigaw mong paglilingkod at pamumuhay kung hindi ka sumusunod? So mga kapatid, maaring hindi yan tama. Ang tunay na paglilingkod may pagsunod. Wala pa akong nakitang tunay na disciple ni Jesus na hindi sumusunod. Di ba? Maaring may mga ideya ka at sabihin mo, paano si Judas? But mga kapatid, bakit siya nagkanulo? Hindi ba ang dapat sa disciple ay talagang sumusunod? Baka hindi siya tunay na disciple. Di ba? Madaling banggitin yung pangalan ng Panginoon. Madaling sambitin yung pagtawag ng Panginoon. Pero anong halaga nito kung hindi naman sumusunod sa Kanya? Di ba? Ano ang sabi sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Luke 6:46? But
Why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Bakit mo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, pero hindi naman ginagawa ang sinasabi ko? Yun na nga mga kapatid. Maraming tao ngayon tumatawag ng Panginoon, Panginoon, but the problem is, hindi sumusunod. So, paano magkaroon ng tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos? Number 2, ang tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos ay tunay na sumusunod. Number 3, ang tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos ay tunay na nagpapahalaga sa kanyang tungkulin bilang tagasunod. Sabi sa verse 13, for this is the whole duty of man. So, mga kapatid, may tungkulin po tayo. Kaya ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging mamamayan ng langit, ang pagiging servant, ang pagiging disciple, tungkulin na agad ito. Kung unawain lang nating mabuti. Pag sinabing disciple, may kaakibat na tungkulin yan. Sana sa pagpapasya mong sumunod kay Jesus, alam mo ang pinasok mo. Alam mong ito'y isang malaking tungkulin. Hindi sapat na makarating lang tayo ng simbahan. Ito'y isang tungkulin, panghabang buhay. Hindi lang sa church. Talagang may iniisip tayong tungkulin. Basta-basta ka lang ba papasok na maging empleyado ng bangko na hindi mo alam ang tungkulin mo? At hindi ka rin tatanggapin ng bangko kung hindi mo alam ang mga gagawin mo. So mga kapatid, ganun din sa Diyos. Ang tunay niyang tinatanggap ay yung alam niya o ng isang tao kung ano ang pinasok niya bilang disciple. Alam nga naman, papasok tayo ng pagiging disciple ni Kristo na hindi natin alam kung anong gagawin natin. Kundi mga kapatid, dapat may ginagampanan tayong tungkulin bilang disciple. Kaya maraming rason ang tao, iba't ibang dahilan. Pero kung matibay ang ating understanding sa tunay nating tungkulin, hindi tayo matitinag. Sabihin natin, may obligasyon pala ako. Ay, servant pala ako ni Lord. Alagad pala ako ni Lord. Linggo pala ngayon. Ay, may covenant pala ako. May commitment pala ako. Hindi ka nakakalimot mga kapatid sa tungkulin mo. Halimbawa, sa isang pelikula, mayroon tayong director, mayroong actor, at mayroon tayong audience. Malamang tayo po ang audience, di ba? Sa church mga kapatid, tanungin ko kayo, sino ba ang director? Sino ba ang actor? At sino ang audience? Maaring isipin natin mga kapatid sa church, si Lord ba ang director ng iglesia? Pastor ba ang actor? Members ba ang audience? So mga kapatid, talagang pahirapan po dyan yung mga leaders. Kung ang leaders po ang gawin nating aktor. At yung mga members, tingin ng tingin lang, kita ng kita lang, nakikinig lang. After worship, uuwi na, balik na naman ng linggo, tapos uwi na, wala na. So mga kapatid, hindi po ganon. Tandaan natin na ang tama dito, si pastor ang ginawa ni Lord na direktor. Ang members, ang aktor. Ibig sabihin, talagang kumikilos ang mga membro. Si Lord naman ang audience. Tinitingnan tayo ng Panginoon. Kaya ang sinasabi po sa Kawikaan 5:21, ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inaalis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. So, paano magkaroon ng tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos? Review muna tayo sandali. Ang una, ang tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos ay tunay na may takot sa Diyos. Number 2, ang tunay na paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos ay tunay na sumusunod. At number 3, ang tamang paglilingkod at pamumuhay sa harap ng Diyos ay tunay na nagpapahalaga sa kanyang tungkulin bilang tagasunod. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.